Sa isang tahimik na probinsya sa Romblon, may isang puno ng balete na sinasabing tinitirhan ng isang halimaw na tinatawag na balbal. Ang kwento ng isang urban professional na si Jomar ay magsisimula sa isang simpleng pag-uwi para sa Pasko, ngunit magwawakas sa isang nakakakilabot na pagkatuklas ng mga nawawalang gamit at mga misteryosong tawa sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalabas ang mga lihim ng nakaraan at ang mga banta ng balbal ay nagiging mas totoo. Ano ang mangyayari kay Jomar at sa kanyang pamilya kapag ang mga mata ng halimaw ay nakatuon na sa kanila? Ang pangalan ko ay Jomar. Isa akong urban professional na nakatira sa isang kondo sa Quezon City. Tuwing Pasko, umuuwi ako sa probinsya namin sa Romblon para makasama ang pamilya ko. Maganda yung bahay namin sa Romblon, malaki at maayos. May garden, may terrace sa itaas at may 2 palapag. Yung bahay namin ay nasa dulo ng isang kalsada na may kalaparan. Malapit kami sa gubat, sa katunayan yung bakod namin sa likod ay katabi na ng mga puno. Isa sa mga puno na malapit sa bahay namin ay isang malaking puno ng balete. Yung mga sanga nito parang mga kamay na nag-aabang sa dilim. Sinasabi ng mga matatanda sa amin na yung punong yon ay tinitirhan ng isang halimaw na tinatawag nilang balbal. Noong unang beses kong narinig yung tungkol sa balbal na yon, ay hindi ako naniwala. Sa tingin ko mga kwento lang yon para takutin yung mga bata. Sabi ko, baka naman may aswang lang na nakatira malapit sa amin at pinaparatangan lang yung puno. Pero nung Pasko ng 2018 ay napatunayan ko na may halimaw nga na nakatira doon. December 23, 2018, nung umuwi ako sa amin, nung gabing yun ay nagkukwentuhan kami sa sala. Sabi ni Lola, wag daw kami masyadong maingay dahil baka magising yung balbal na natutulog sa puno ng balete. Natawa lang ako at sinabi na wag na silang mag-alala dahil hindi naman ako malakas maghilik. Si Lola ay sinamaan ako ng tingin. Sabi niya, wag ko raw pagtawanan yung balbal dahil baka marinig ako nito at puntahan ako. Natawa ulit ako at sinabi na kung gusto akong puntahan ng balbal, ay welcome na welcome siya. May nakahanda akong kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Hindi na nagsalita si Lola. Ako naman ay nag-good night na at natulog. December 24, naglilinis kami ng pinsan ko na si Olan. Nasa taas kami at nagwawalis. Nung biglang sumigaw si Olan, tinawag niya ako at pinakita yung mga lumang gamit na nakatago sa ilalim ng kama. Mga lumang laruan, damit at sapatos. Parang mga gamit na matagal nang nawawala na para bang may kwento bawat isa. Sabi ko kay Olan, siguro ay mga lumang gamit yun ng mga kapatid ko. Sabi niya, hindi raw dahil bago pa lang yung kama na yon. Hindi pa yun nagagamit ng mga kapatid ko. Nagtaka ako, sabi ko kay Olan, baka naman sa mga tito namin. Sabi niya, imposible raw dahil hindi naman doon natutulog yung mga tito namin. Habang naglilinis kami ay hindi mawala sa isip namin yung mga lumang gamit na nakita namin. Habang palapit ng palapit yung bisperas ng Pasko ay palakas ng palakas yung malalim na tawa na naririnig ko sa tenga ko. Parang may bumubulong sa dilim. Hindi ko sinasabi sa kanila dahil baka sabihin nila na nagbibiro lang ako, pero ramdam ko yung kilabot sa likod ng batok ko. Pero habang lumalalim yung gabi ay palakas ng palakas yung tawa na naririnig ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tawa na yon. Tapos ay naamoy ko yung paborito kong pagkain, sinigang na baboy. Nagtaka ako dahil hindi naman yun yung handa namin. Pumunta ako sa kusina at wala naman nagluluto. Bumalik ako sa kwarto at naamoy ko ulit yung sinigang na baboy. Doon ko lang napansin na sa ilalim ng kama nanggagaling yung amoy. Pinilit kong wag pansinin yung amoy at natulog na lang. Kinabukasan ay naglinis ulit kami ni Olan. Nakita ko yung isang pares ng sapatos na nasa ilalim ng kama. Kinuha ko yon at nagulat ako dahil kilalang kilala ko yung sapatos na yon.
Sapatos yun ni Kuya Mando, yung kapitbahay namin na nawala noong 2015. Nagtaka ako kung bakit nandoon yung sapatos niya. Nung mapansin ko na nanginginig na yung kamay ko, ay doon ko lang napansin na natatakot na pala ako. Sabi ko kay Olan, magtanong kami kay Lola kung bakit nandoon yung sapatos ni Kuya Mando. Pero sabi niya, imbestigahan na lang daw namin dahil baka may itinatago sa amin si Lola. December 25, Pasko. Pero hindi mawala sa isip ko yung sapatos ni Kuya Mando. Sabi ko kay Olan, mag-imbestiga kami sa paligid ng puno ng balete. Baka sakaling may makuha kaming clue kung nasaan si Kuya Mando. Pumayag naman siya. Pagkatapos ng lunch ay nagpunta kami sa puno ng balete. Naghanap kami ng kahit anong bakas ni Kuya Mando. Nung makarating kami sa puno, ay may nakita kaming kubo na nasa ilalim ng mga sanga. Lumang-luma na yung kubo at halos gumuho na. Nung pumasok kami sa loob, ay nagulat kami sa nakita namin. Mga damit, sapatos, laruan, relo, alahas at kung ano-ano pang gamit na nakatambak sa isang sulok. Kinuha ko yung isang damit na nakasabit sa dingding. Pamilyar sa akin yung damit na yon. Dahil nakita ko na yung suot ni Kuya Mando nung huling beses na nakita ko siya. Sabi ni Olan, tingnan ko raw yung mga sapatos na nasa sahig. Tinuro niya yung isang pares ng sapatos na nasa gilid. Sapatos yun ng kapatid niya na nawala noong 2016. Nanginginig na yung buong katawan ko. Sabi ko kay Olan, umalis na kami roon. Pero bago pa man kami makalabas ay narinig namin yung malalim na tawa. Parehas kaming napalingon sa likod. Wala naman tao, pero tuloy pa rin yung tawa. Takbo kami ni Olan palabas ng kubo. Takbo kami pabalik sa bahay. Habang tumatakbo kami, ay naririnig ko na may tumatakbo rin sa likod namin. Hindi ako lumingon. Tapos ay narinig ko ulit yung malalim na tawa. Hindi ko alam kung sino yung tumatawa, pero alam ko na para sa amin yung tawa na yon. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko kay Lola yung nakita namin sa kubo. Sabi niya, wag na raw kami pumunta ron dahil delikado. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, yung kubo raw na nakita namin ay pag-aari ng balbal. Doon daw nito tinatago yung mga gamit ng mga taong kinukuha niya. Nagtaka ako at tinanong si Lola kung bakit hindi pa nila sinusunog yung kubo na yon. Sabi niya sinubukan na raw nila noon pero hindi nila magawa dahil pinipigilan sila ng balbal. Sinabi ko kay Lola na narinig ko yung tawa ng balbal at narinig ko rin na hinahabol kami nito. Sabi niya, wag daw ako mag-alala dahil hindi naman ako sinundan ng balbal. Hindi na ako kumontra dahil alam ko na hindi naman ako paniniwalaan ni Lola. Pero alam ko na hinabol talaga kami ng balbal. Dahil nung tumatakbo kami ni Olan, ay lumingon ako at nakita ko yung dalawang pulang mata na nakatingin sa akin. Pero ang hindi ko sinabi kay Lola ay nung makarating kami sa bahay, ay nakita ko yung sapatos niya na nasa gilid ng kama ko. Alam ko na minarkahan ako ng balbal. Yung sapatos ni Lola sa gilid ng kama ko, parang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Sa susunod na Pasko, babalik siya para kunin ako. Parang may oras na bumibilang sa likod ng isip ko at hindi ko alam kung paano ko ito mapipigilan. Ang kwento ni Jomar ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat baliwalain ang mga babala ng matatanda, lalo na kung tungkol ito sa mga halimaw na gaya ng balbal. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga sapatos na hindi sa inyo.